Itutuloy po sa susunod na linggo impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, maapanayan po natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, Representative Chel Jokno. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ikan, at sa lahat ng nanonood at makikinig. Tama po ba Article 1 of the Misuse of Confidential Funds ang isasalang na ng prosekusyon sa susunod na linggo? Opo, next Wednesday po ang magsisimula ang confidential funds. Ilang testigo po ang iharap nyo? Dalawa yata sa bangko? Dalawa ang nakasalang dapat for Wednesday, pero depende yun kung matatapos sila ng isang araw. Yung tungkol naman sa pagpapasampina ng impeachment court sa tax at mga bank records ng BICE, pending pa kung bibigyan ng permiso ni Pangulong Bongbong Marcos ang BIR Commissioner. Tama ho ba ito? O paliwanag po? Opo, sa pagkalam ko, lumabas na yung subpoena mula sa impeachment court. Opo. Ngayon, nasa sa kamay ng BIR kung hihiling nila yung pahintulot ng Pangulo. At kung ibibigay yun, wala na kami nakikitang sagabal sa pag-submit nila ng mga documents. So hindi na kailangan ng go signal ng Pangulo? Kailangan pa rin po as far as I understand the law. Opo. Tulad na nangyari nung dating impeachment ni Chief Justice Corona na binigyan ng pahintulot ng Pangulo ang BIR, Opo. malamang ganun din ang magiging proseso, if ever. Nakikita hindi maganda relasyon ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Hindi mo mapupolitika itong paglilitis na ito? Huwag naman po sana dahil ang pinag-uusapan natin dito ay pananagutan. At iniintay natin lahat ay makita yung kabuuan ng ebidensya. Nagsalita na rin po isang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi pwedeng buksan ang anumang mga bank documents. Ang tinutukoy po yata niya, Igan, ay yung mga foreign currency na mga accounts. Kasi meron kasing hiwalay na batas yan, RA 6426, na walang kasamang exception tulad ng Bank Secrecy Law, yung Republic Act 1405 na pwede pag-impeachment. Kaya lang, meron kaming medyo, nung una namin hinihiling ito ay kasama ang mga foreign currency dahil sa aming pananaw, batay sa mga desisyon ng Supreme Court, ay pwede naman. Pero ginagalang naman namin ang naging hatol ng ating impeachment court na hindi nga nila sinama ito. Kung nasa 3 weeks ang diskusyon sa Article 4, gaano kaya itatagal nito naman tungkol sa misuse of confidential funds umano ng BICE? Mahirap sabihin, pero ito ay madokumento kasi itong article na to. Marami pong exhibits yan. Kaya mahirap tansyahin kung ilang araw ba at ilang testigo sa kabuuan ang haharap. Opo. Sana ang nangyari ay tulad nung sa unang article, na sa Article 4, na maiksian naman yung pagpepresenta. Okay. Sa ibang issue po, sa Lunes na ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inaasahan niyang mababanggit ng Pangulo? Sa inyo po, ano po expectation ninyo? Well, ang panawagan natin kay Pangulo ay unang-una, dapat tugunan ang problema ng ordinaryong mamamayan, yung problema natin sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, yung problema natin sa food security at pati sa ating mga issues sa edukasyon. At ito ay malapit na rin babalik ang budget cycle, kaya kami rin ay naghahanda dahil marami ring issue na dapat pag-usapan tungkol dyan. Pabor bang kayo mabanggit sa SONA itong impeachment trial? Ay, hindi ko po alam. Nasa kamay ni Pangulo po yan. Okay. Maraming salamat, House Prosecutor Representative Chel Jokno. Ingat po. Thank you po, Ikan. Good morning.